Marami sa atin na napaisip, nagtaka at nagtanong, ano na nga ba yung susunod sa Ninja 400? In front of your screen right now is the Ninja 500, ang successor ng minamahal nating Ninja 400. Ano na nga ba yung mga nagpalit at nagbago dito sa motor na to? Isa-isahin natin yan dito sa video na to. Nandito pa rin ang ating parallel twin engine na may 451cc. Nandito pa rin ang assist and slipper clutch na hinangaan natin sa Ninja 400. Hindi rin to matatawag na Ninja kung wala itong lightweight trellis frame. At para naman sa smooth at maayos na braking performance, nagbigay ang Kawasaki ng large diameter disc brakes. At dual channel din ang ABS nito, front and back. Sana ginawa na nilang dual disc brake sa harap. Pero may pambawi yung Kawasaki nun. Binigyan nila tayo ng low seat height. Saktong-sakto sa mga 5'4" na katulad ko. At dahil nga mas bumaba yung upuan, binigyan din nila tayo ng new seat shape. Forward-oriented na rin yung foot peg position natin para sa dagdag confidence sa mga sudden stops. Mas pinaganda na rin yung aerodynamics nito para hindi ka nagkaka-wind drag lalo na sa high-speed usage. Yung design language niya is the same as the ZX4RR. Yung handlebars niya is still the same as the Ninja 400. Pero ito yung pinakagusto ko. Mas pinaganda na yung panel gauge niya. At meron pang Bluetooth connectivity. Front and back LED na rin yung gamit niya. Na bagong design language ng Kawasaki. Optional din ang paglalagay ng radiator screen, frame slider, seat cowl, tank pad, knee pad, and LED turn signal lights. Out of the box, talaga mapapatingin ka dito sa Kawasaki Ninja 500. Sa Ninja 400 pa nga lang, talagang head turner. Kaya naman talaga mapapaisip ka, eto na ba yung first big bike ko? Kung naghahanap ka ng big bike na pwedeng pang everyday use, eto na fuel consumption nito is almost the same as the Ninja 400. At kayang-kaya na nitong tapatan yung CF Moto 450 SR. At ang pinakamalupit niyan ay 353,000 pesos lang yung SRP niya dito sa Pilipinas. 10,000 pesos more than the Ninja 400. May smartphone connectivity na pwede mong i-track yung riding history mo. Ride and go na rin siya, di mo na kailangan magsusi-susi. Pero take note na ito ay available lamang sa mga SE editions. Yung nilabas kasi sa Pilipinas, if I'm not mistaken, meron pa ring susi. At syempre, hindi rin sila nagkakalayo ng bigat ng Ninja 400. Dahil sa lightweight trellis frame na kinuha yung idea sa mga matitibay na tulay. 1 year after the Ninja 2024, ito na ang Ninja 500. The question is, ito na ba ang next big bike mo? 500cc agad for a beginner bike? Or you'll stick with your Ninja 400 for quite a while? Don't forget to like, share, and subscribe dito sa Mototech Vlogs for more video reviews just like this.